Isang batang lalaki pilit nilalabanan ng antok, nakatulog. Aniya ng mga magulang ng batang lalaki ay pasado 12:00 ng tanghali nang binabaybay nila ang kalsada papuntang ilog. Ayon pa sa mga magulang ng batang lalaking ito, ang pangalan ng ilog na kanilang pupuntahan ay ang Three Angels na matatagpuan sa barangay Napsan ng Puerto Princesa City. Ngunit sa hindi pa kalayuan ng biyahe ay napansin na ng mga magulang nito na nilalabanan na ng batang lalaki ang kanyang mga mata. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto ay nakatulog na rin ito. Dagdag pa ng mga magulang ng batang lalaki na ito na hindi na talaga kinaya ang antok. Dahil sa hindi na talaga kinaya ng batang lalaki ang kanyang antok, hinayaan na ito ng kanyang mga magulang hanggang sa sila ay makarating sa ilog. Kwento pa ng mama ng batang lalaki na ito, bago pa sila umalis ng bahay ay naobserbahan niya nang tila naaantok na ang mga mata ng kanyang anak. Kaya habang sila ay nagbabiyahe ay hindi na raw ito nabigla sa pangyayari. Dahil sa hindi makapaniwala ang kuya nito sa nangyari, kinantahan niya ang kanyang kapatid ng ganito. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? 哎呦我的妈！ Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Sa iyong palagay, lahat ba ng tao sa buong mundo ay may tuturing natin na consumers? Ipagpalagay natin kahit hindi ka mapalagay. Syempre ang sagot ay oo. Dahil oo ang sagot ko, tatanungin mo ko syempre ng bakit. Sabihin natin meron kayong grocery store. May tuturing pa din ba kayong consumers? Syempre naman oo. O itatanong mo na naman ako ng bakit. Hindi mo na ba kailangan ng gamit? Katulad ng TV, katulad ng cellphone, katulad ng damit, katulad ng senelas, katulad ng mga underwear, hindi mo na ba yun kailangan? Ibig sabihin lang nun, kahit na meron kayong sari-sari store or grocery store, may tuturing pa rin kayong consumers kasi meron pa rin kayong mga pangailangan at kagustuhan na wala doon sa mga ibinebenta ninyo. At ito pa, sa economics, mapabata man o matanda, may asawa man o wala, may pinag-aralan o wala, may trabaho o wala, lahat yan ay may tuturing na consumers, even nga kahit na may pera ka o wala, consumers ka pa din. Ibig sabihin nun, lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ay may tuturing natin na consumers. Sinasabi na ang resources ng tao ay limitado lamang. Dahil sa limitado lamang ang resources ng tao, kinakailangan na makabuo ito ng tamang pagpapasya. Kinakailangan magamit ng tao sa kapaki-pakinabang ang kanyang resources upang hindi ito masayang. Halimbawa na lang sa paggamit ng pera. Ang pera ng tao ay hindi unlimited kaya kinakailangan i-budget niya ito ng maayos kung saan mapupunta ang bawat sintimo ng kanyang pera. Ang pera ay isang resources ng tao na mabilis maubos. Kaya kinakailangan na makabuo ang tao ng tamang pagbabudget nito. Sa economics, lahat ba ng tao ay may tuturing natin na producer? Ang lahat ng tao sa buong mundo ay hindi natin may tuturing na producer dahil iilan lamang ang may kakayahan na makapaggawa ng sarili nitong produkto o makapaglikha ng sariling produkto o makapagtatayo ng sarili nitong negosyo. Subalit, ang lahat ng tao sa buong mundo ay may tuturing natin na consumers. Sino-sino nga ba ay may tuturing natin na mga producer? Ito yung may mga kumpanya, mga taong naghahanap ng trabaho, lahat ng klase ng tindahan, mapa-grocery man ito, damitan, commercial, resort, pagkainan, yung may mga farm, yung mga nangingisda, at iba pa. Kasama dito, ang mga tao o establishmento na kayang tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay may tuturing natin sila na producer. Babae nagpauto sa kanyang asawa, nagpadulas. Aniya ng babae na ito, wala talaga siyang plano na magpadulas dahil hindi ito marunong lumangoy. Subalit mapilit ang kanyang asawa kaya pinagbigyan niya ito kahit labag sa kanyang kalooban. Dagdag pa ng babae na ito na hindi pala masaya kapag lumubog ka na sa tubig dahil masakit sa ilong. Ngunit nagpapasalamat ang babae dahil mababaw lang pala ang tubig. Akala ng kanyang asawa may dilag na umahon sa tubig. Yun pala, babaeng hindi marunong lumangoy. Kwento pa ng babae, kinutya pa siya ng kanyang asawa dahil pangit daw ito magpadulas. Nakabuka daw ang mga binti. Ngunit, aniya ng babae, sinasadya niya ito na ibuka ang binti para masapul ang mukha ng lalaki. Subalit sa kasawiang palad, hindi naabot ang mukha. Sa pangyayaring ito, totoo pala ang kasabihang huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.
Kitang-kita sa video na namirisan ang babae dahil siya ang nasapol. Kaya ang payo ng babae sa publiko na mag-ingat sa mga ginagawang balak na masama, baka kayo din ay mabalikan ng hindi nyo inaasahan. May naiwan na gamit ang babae bumalik ng bahay. Maaga pang nag-prepare ang babae dahil papasok ito di umano sa paaralan. Nagmamadali ito kumilos dahil sumisikat na ang araw at hindi pa ito nakakaalis ng bahay. Ngunit habang papalayo na sa kanilang bahay, biglang naalala ng babae na mayroon pala siyang naiwan na papers na dadalhin sa paaralan. Aniya ng babae, gabi pa nang inihanda nito ang kanyang gamit subalit sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay mayroon pa itong nakalimutan. Dahil sa importante ang naiwan, binalikan ito sa bahay. Yung feeling na nagmamadali tapos meron ka pang naiwan. Sa ganitong pangyayari, kailangan mong pumili, babalik ng bahay para makuha ang naiwan kahit late nang pumasok o hayaan na lang maiwan para hindi malate. Aniya ng babae sa kanyang asawa na late na siya. Subalit ang sagot daw ng kanyang asawa sa kanya ay buti ka pa nga pumapasok. At napaisip bigla ang babae, aniya, siya ba talaga ang pumapasok o ang asawa niya? Dahil dito, kayo na ang bahalang umintindi sa sinasabi ng babae. Kasi kahit ako, pinipilit ko pang intindihin ang sinasabi niya. Isang batang lalaki sinipag maghugas ng mga hugasin na nakalagay sa lababo. Ayon sa kwento ng batang lalaki, hindi raw siya inutusan at walang pamimilit na nangyari. Ito ay kagustuhan niya na maranasan ang paghuhugas. Ayon pa sa pahayag ng batang lalaki, siya raw ay nagpaalam muna sa kanyang mama kung siya daw ba ay pwedeng maghugas ng mga hugasin sa lababo at hindi naman daw nagdalawang isip ang kanyang mama at pinayagan siya. May paalala raw pala ang mama nito sa lahat ng mga viewers at followers nito na ang video na ito ay nai-upload na dati sa Reels. Ngunit nakatanggap siya ng hatol kay Me ngayon lang sa mga oras na ito na ang video na ito ay isa palang copyright. Upang maging makatotohanan ng kwento ng batang lalaki, aking kinapanayam ang mama niya tungkol sa dahilan ng copyright issue. Ang sagot nito ay dahil gumamit di umano ito ng sounds na galing sa suggestion music. Kaya ang payo ng mama ng batang lalaki na ito ay huwag nang gumamit ng mga music na suggestion ni Me sa Reels at baka mahatulan din kayo ng copyright claim ni Me. Dagdag pa ng mama ng batang lalaki na ito na humanap ng music na galing lamang sa sound collection ni Me o kaya gumamit na lang ng sariling boses. Gayunpaman, hindi raw papatalo ang mama nito dahil gagamitin niya ulit ang video subalit gagamitin na lang ang sariling boses nito. Kaya ang muling paalala sa publiko, mas mainam na huwag nang gumamit ng suggestion music ni Me kasi kung ipipilit mo, babalikan ka niya.
Isang babae nakatanggap ng pasalubong na bag mula sa ante ng kanyang asawa. Ayon sa babae, ayaw niyang isapubliko ang pangalan ng taong nagbigay ng pasalubong na bag sa kanya at baka ito ay mapagalitan. Gayunpaman, sinabi ng babae na may tuturing na blessing ang kanyang natanggap dahil noong July 17 ng umaga ay problemado di umano ito dahil nasa labahan ang bag na dapat niyang gagamitin noong panahon na iyon. Nakalimutan kasi ng babae na kinabukasan pala ay mayroon itong pupuntahan na overnight event. Kwento pa ng babae, dumating daw ang bag sa bahay nila noong July 17 ng gabi. Hindi pa daw umano naniwala agad ito na mayroong taong ginanto ang puso ang magbibigay sa kanya. Ngayon lang kasi siya ulit nakatanggap ng pasalubong. Ayon pa sa kanya, ngayon niya lang nakita sa kanyang gallery na may ganito palang video na maaari niyang may upload sa kanyang reels. Dagdag pa ng babae, lubos siyang nagpapasalamat sa taong nagbigay nito dahil kahit hindi pa sila magkakilala o nag-uusap sa personal, ay kasama siya sa nabigyan ng pasalubong. Inamin din ng babae na ngayon lang din siya nakapagpasalamat sa taong nagbigay sa kanya dahil sa sobrang busy, nakalimutan na niyang magpasalamat subalit naniniwala siya sa kasabihang late is better than never. Gusto mo bang gumala pero wala kang pera? Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan ng maraming pera para makagala ka. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ka ng lugar na kung saan ay pwede mong puntahan nang hindi nangangailangan ng malaking pera. Minsan kasi kailangan mo lang ding makontento sa mga bagay na meron ka. Kung hindi mo pa kaya ngayon puntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan dahil wala kang pera, huwag mong ipilit kasi baka mabaon ka lang sa utang. Huwag mo ring ipilit ang iyong sarili na makipagsabayan sa iba. Ang tunay na kaligayahan ay hindi mo matatagpuan sa napakagandang mga lugar, kundi ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan mo sa iyong sarili lamang, kasama ang mga mahal mo sa buhay. Pero kung nanaisin mo talaga na makapunta sa mga magagandang lugar at napaka-costly nun, pwede mo naman yung pag-ipunan. Pero ang payo ko lang sa'yo, huwag ka mangungutang ng pera para lang makagala ka at mapuntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. Sabi ng iba, hayaan mo lang, madali mo lang naman kikitain yung pera. Pero alam mo ba, sa totoong buhay, mahirap talagang kitain ng pera lalo na kung sa panahon ngayon. Lalo na kung ang tinatanggap mong sahod kada buwan ay fix lang o hindi nagbabago. Mahirap yon lalo na sa may mga fix ang sahod kada buwan dahil patuloy na tumataas ang mga presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Kung pupwede lang, dapat bawat sintimo ng iyong pera ay alam mo kung saan ito dapat mapupunta.